So hi mga kaps, kumusta? Sana sa buting kalagayan at malulusog yung pangatawan. PJTV po pala ito. Kung hindi ka pa naka-follow, naka-subscribe, ano pa hinihintay mo? Follow mo na yung YouTube account ko, TikTok account, Facebook page. Let's go! Pag-share na rin ang like ha. Maraming salamat sa susunod ulit. Ha? Susunod ulit. So ito na naman tayo sa panibagong video. Ha? Another video, another day na naman tayo. At alam nyo na, hindi matapos-tapos ang problema ng mga Duterte ngayon. Bakit? Kasi si Leila de Lima nagsalita na rin patungkol doon sa pondong 47.6 billion na pondong pinalabas ni dating Pangulong Duterte kay Duque noong COVID. So ito ang kanyang sinabi. Another issue na naman. Ako, kung kilala niyo naman si de Lima, di ba pinakulong nito? Pinakulong ito ni Duterte nung panahon niya. Nakalaya na ang dating senador. So ito, pakinggan nyo ang kanyang sinabi, babasahin ko para sa inyo. Sabi ni de Lima sa kanyang post sa Twitter o tinatawag niya na X, "Of course, all of us knew it from the very start. Duque's revelation that Duterte ordered the transfer of 47.6 billion from DOH to PSDBM, an office headed by Davao Mafia lawyer and Bongo Portotain Christopher Lau, only confirms what we all knew all along. That Duterte was the mastermind behind the single largest plunder case in the Philippine post-ed sa history." So sinasabi dito ni de Lima na ang dating Pangulong Duterte ang pinakakurap na naging presidente ng Pilipinas. Ha? Pinakakurap. Yun ang sinasabi dito sa post ni Leila de Lima. Kasi nga inutusan ng sobrang laking perang pondo para sa mga COVID supplies, yung mga ginamit para sa COVID, yung pandemic era na yon. Ang tanong ngayon, lahat ba yun napunta? Sabi naman ni Dick Gordon, meron daw doon 11 billion na bulsa. Hindi natin alam kung kaninong bulsa pumasok yung mga 11 billion, pero may 11 billion na bulsa nung time na yon. Ha? Tandaan nyo, yun ang point dito. May 11 billion na bulsa. Ito naman si Leila de Lima, si Senator Leila de Lima, ang sinasabi naman niya dito, si Duterte ang mastermind. So kung siya yung mastermind, may nawalang 11 billion, ano sa tingin nyo? Comment down below mga kaps. Ano sa tingin nyo? The multi-billion peso transfer led to the 18.8 billion grant of government supply contract to a fly-by-night company called Parmali by Lau. Parmali, sponsored by Duterte's Chinese advisor and alleged drug lord Michael Yang, was the conduit for siphoning billions of COVID relief funds. So mga kilala lang pala ng dating Pangulo, yung mga tao binigyan ng pondo para mamigay ng mga kailangan ng COVID season. Magkakilala, delikado nga. Not unlike the NBN-ZTE contract of Arroyo government, this act of plunder is probably one of the largest, if not the largest, committed by the post-ed sa Philippine President and his administration. Grabe, mabigat ang mga sinasabi dito ni Senator Leila de Lima. In fairness talaga, sobrang bigat nito. Hindi katulad ng NBN, ZTE na bumukol lang. Ang Parmali Heist ay bumukol na. Umalingasaw pa. At hanggang ngayon ay namamayagpag pa si Duterte. Parang anghel na nagsisigaw ng korupsyon laban sa Kongreso at gobyerno ni BBM. Habang nakaubo sa bilyones na nignakaw niyan sa mamamayang Pilipino. So sinasabi dito ni Senator Leila de Lima is nagpapanggap ng mabait, lumalaban sa korupsyon ang dating Pangulong Duterte. Pero nakaupo ito sa mga bilyon-bilyon ng pera na binulsan nito. Yan ang message dito ni Leila de Lima. Nagpapanggap ng anghel sa harapan ng madlang people, ng mga Pilipino, ng mahal nating mga Pilipino, ang mahal nating bansang Pilipinas. Pero yung pala, sinaksak na kayo sa likod kasi siya sobrang yaman na, tayo naghihirap pa rin. Comment down below kung ano masabi sa issue na ito mga kaps. Sa susunod na video. Nakakalungkot talaga. Nakakalungkot. Mga akala mo mabuting tao, marami palang tinatago. Sila lang ang naging masaya.